Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. The Magician, the Chariot, King of Swords, Ace of Wands, Eight of Pentacles. So, nakikita ko dito, possible na nagpo-focus ka na dito sa future mo. Kumbaga, more on ang nakikita ko, very grounded yung emotion mo ngayon. Maaring may mga challenges kang pinagdadaanan sa situation mo pero pinipilit mo na ma-overcome ito. Yung iba dito, maaring nagkaroon kayo ng separation sa inyong karelasyon at tinatry nyo na mag-move forward at huwag nang isipin ito. Pero ang nakikita ko na may time na sobrang pagod na pagod ka na. Hindi mo alam kung bakit nangyari ito sa situation mo or bakit ganito yung mga taong nakilala mo. More on ang nakikita ko dito, new beginning, kumbaga gusto mong unahin, gusto mong piliin yung sarili mo dahil alam mo na worth it ka. Deserve mo yung tamang tao na magmamahal sa'yo. Deserve mo yung mga opportunity na dumarating sa'yo ngayon. Ito ang nakikita ko na handa ka ng mag-move forward. Kumbaga, ayaw mo na mag-focus dito sa nakaraan dahil sa tingin ko, ito yung nagpapabigat sa damdamin mo nung time na may mga pinagdadaanan ka, wala kang ibang makapitan or wala kang ibang mapagsabihan ng problema mo. Pero sa ngayon, pinilit mo yung sarili mo na kayanin itong mga nangyayari sa sitwasyon mo. Alam ko na mahirap, pero nakita mo na yung value mo. Ito yung nakikita ko na handa ka ng sumugal ulit para lang sa new beginning mo. The Judgment, sa nakikita ko rin dito, probably nagkaroon ng betrayal dito sa relationship. Kung meron ka mang naging karelasyon na nakaraan or maybe ito yung current situation mo, sa nakikita ko dito na ito yung blockages sa situation mo ngayon. Kung tinatry mo na mag-move forward, may time na naaalala mo pa rin yung taong to. Or kumbaga, itong trauma na ibinigay ng taong to sa'yo. So, ito yung nakikita ko na mahirap pa rin sa'yo kalimutan dahil nag-invest ka dito ng pagmamahal sa taong to. Yung iba sa inyo, maaring financially, and yung iba naman dito, hindi man lang kayong binigyan ng closure, bigla na lang kayong hindi kinausap, or probably ginouse kayo ng taong to. Pero yung iba, ang nakikita ko dito, more on na paulit-ulit kayong nagtiwala, binetray kayo ng taong to, paulit-ulit kayong naniwala sa mga kasinungalingan ng taong to dahil maaring na manipulate kayo ng taong to at gusto nyo lang naman na maayos itong relationship. Kumbaga, sa nakikita ko dito, nag-stay ka dito sa situation na ito kahit na toxic na. Dahil nakikita ko na wala kang courage na iwan yung taong to or takot ka sa failure na relationship na tinatry mong maging successful itong relationship nyo. Kaso, ikaw lang pala yung nagtatry na maayos ito pero itong person mo na dati mong naging karelasyon or maybe itong kadiling mo, sa nakikita ko dito na iniwan ka sa ere. Kumbaga, masyadong naging immature itong taong to. Inisip niya lang yung kasiyahan niya. Hindi niya inisip ko ano yung nararamdaman mo. So, ito yung nakikita ko dito na masakit para sa'yo na itapon itong relationship na ito. Dahil masyado kang naubos, kumbaga, lahat ng meron kang pagmamahal na maibibigay mo sa taong to, itinodo mo. Kahit na alam mo na
malabo na or kumbaga sa umpisa pa lang nakita mo na merong red flag yung taong to. Pero pinagpatuloy mo dahil gusto mong maipakita sa taong to kung gaano mo siya kamahal. Pero ito yung nakikita ko dito na sobrang nasaktan ka. Sobrang nalugmok ka dito sa nangyari. Hindi mo inaakala na ganito pala yung gagawin ng taong to sa'yo or ibabalik niya sa'yo dahil sa tingin ko nagsakripisyo ka. Ininvest mo yung lahat-lahat para lang maging masaya yung taong to kahit na nga maaring nagkaroon ka pa ng utang or kumbaga iniwanan ka pa ng taong to ng utang. So, ito yung nakikita ko dito na masakit. Kaya ngayon, pinipilit mo na lang na mag-focus dito sa future mo. Five of Pentacles, nakikita ko rin dito. Sobrang hirap ng naranasan mo dito sa taong to. Nakakala mo, hindi na matatapos. Yung time na ang dami mong tanong sa taong to, hindi ka man lang niya binigyan ng kasagutan. Dahil sa nakikita ko dito, iniisip mo na ano bang nagawa mo? Ano bang pagkukulang? Hindi ba naging enough pa yung ibinigay mong pagmamahal sa taong to? Sa nakikita ko, bumaba yung confidence mo dahil iniisip mo na bakit nagawa ng taong to sa'yo to? Na lahat naman ibinigay mo. So, ito yung nakikita ko na sobrang na-traumatize ka sa nangyari. Na hindi mo alam kung makakaya mo ba to? Ni wala kang taong mapagsabihan ng problema mo. Talagang sinarili mo, kinaya mo. So, ngayon ito yung nakikita ko dito na nag-iwan ng marka sa puso at isipan mo itong taong to. Kaya, sa tingin ko, iniisip mo na kung babalik man yung taong to, hindi na. Dahil sobrang sakit ng pinaranas niya sa'yo. Ito yung nakikita ko na ngayon nagsisimula ka na sa new beginning mo na mag-move forward. Pero dala-dala mo pa rin yung sakit na ginawa ng taong to dahil mahirap pa rin na alisin ito sa isipan at puso mo dahil nga ito yung nagbigay sa'yo ng matinding challenges sa buhay. So, ito yung nakikita ko na parang nawalan ka ng pag-asa nung time na ginawa sa'yo ng taong to. Seven of Swords na nakikita ko rin dito. Paulit-ulit na kasinungalingan. Maaring yung iba sa inyo, kaya hindi kayo binigyan ng closure. So, ito yung scenario lang. Ito yung nakikita ko na maaring nagparamdam yung taong to. Dahil wala nga kayong closure, nandyan na naman, may kailangan siya sa'yo. So, ito yung nakikita ko na paulit-ulit pa rin, pagsisinungaling yung taong to, hindi pa rin magbabago dahil sa nakikita ko, iniisip ng taong to na kaya ka pa rin niyang i-manipulate. So, yung iba dito, kung nag-e-expect kayo sa dati nyo naging karelasyon na nagparamdam na at sa tingin nyo, na hindi kayo binigyan ng closure, ito yung nakikita ko na itong taong to, tinatry pa rin niya na i-manipulate yung feelings mo kung maniniwala ka pa rin sa kanya. Pero ang nakikita ko dito, nagkaroon ka na ng clarity, kumbaga alam mo na yung decision mo sa buhay mo, willing ka ng mag-move forward at hindi mo hahayaan na paulit-ulit na gawin sa'yo ng taong to ito. Pero ito yung nakikita ko na may mga unexpected na tao na magpaparamdam pa rin sa inyo pero itatry pa rin na i-manipulate yung isipan nyo para bigyan nyo pa rin ng chance yung taong to. So ito yung nakikita ko na bibigyan ka pa rin ng trauma ng taong to. Imbis na mag-move forward ka na, ang nakikita ko dito, puro sakit pa rin yung dala ng taong to. So tingnan natin kung ano ba yung makikita pa nating messages dito. The Moon. Sa nakikita ko rin dito, wala ka ng tiwala dito Kumbaga,
Alam mo na sa sarili mo kung bakit babalik yung taong to. Dahil may kailangan lang ulit siya sa'yo, kaya hindi ka niya binigyan ng closure or kumbaga nakita ng taong to. Kung sa tingin nyo, pinagpalit kayo ng taong to, may na-involve na iba sa kanya. Sa nakikita ko dito, hindi masaya yung taong to dahil walang makakapantay sa'yo. Ito yung nakikita ko na hindi nag-work yung plano ng taong to. Kung sa tingin mo na nakikita mo siya sa mga post niya na happy siya or maaring kinikwento ng mga friends mo na itong taong to okay na siya sa karelasyon niya, mas better sa'yo, ganito, ganyan. Sa nakikita ko dito, ito'y gusto lang ng taong to na masaktan ka at malaman niya na meron ka pa ring care sa kanya. Pero sa nakikita ko dito, hindi totally nag-work itong situation or itong pinili niya dahil nag-aalanganin pa rin yung taong to. Ito yung nakikita ko na meron pa rin feelings yung taong to para sa'yo. Pero more on ang nakikita ko dito, hindi niya kayang bitawan din itong situation na pinasukan niya dahil naninigurado yung taong to na once nabigyan mo siya ng chance, sa kanya lang bibitawan itong relationship na ito. Pero ang nakikita ko dito, kaya mo nang mag-isa, hindi ka natatakot na sa situation mo. More on ang nakikita ko dito, gusto mong mag-focus na lang sa sarili mo dahil alam mo na na-overcome mo na, kaya mo nang ipakita sa taong to na hindi mo siya kailangan. Ito yung nakikita ko na gusto ng taong to na suyuin ka ulit. I-try na i-win back ka, pero more on ang nakikita ko sa taong to is maglalay pa rin sa'yo. Ibebetray ka pa rin niya. So, ito yung nakikita ko na possible kung may mga nakaraan kayo na nagpaparamdam sa inyo at tinatry na i-win back kayo. Obserbahan nyo muna bago nyo papasukin yung taong to. Kung sa tingin nyo na okay na kayo at nakakapag-heal na kayo at hindi na masama yung loob nyo sa nangyari sa situation, walang masama na kausapin nyo yung taong to at magkaroon kayo ng closure sa inyong situation. Pero kung nag-e-expect pa rin kayo na itong taong to nagbago na, hindi ko nakikitaan na nagbago yung taong to. More on ang pinapakita dito, gusto niya ng backup plan dahil nga hindi naging maganda itong pinili niyang situation. So, ito yung nakikita kong message lang dito at maaring may makadiling kayong isang air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Meron din ako nakikita Scorpio, meron ding earth sign. So, ito lang yung nakikita kong message dito at kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.